Righteous is he who bows to one he cannot see, whose deeds do not spring without. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, maring may mag-iisip dahil itong mga tinatalakay natin ng nakaraang araw ay puro mga pagpaslang, pagpatay, tinaga, nilabanan. Di ba? Siguro yung mga ilang manonood, sasabihin, eto na ang kabrutalan ng Islam. Yan ang katibayan. Yan, gustong-gusto nila yung mga gera at nagtatakbir pa sila, Allahu Akbar. Pero tingnan nyo. Hindi ba't kaya tayo nag-aaral ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para maunawaan? Tika muna, sa haba-haba ng pag-aaral natin, kailangan tingnan nila. Kaya hindi tayo sang-ayon sa mga mag-aaral ng talambuhay ng propeta ng sallallahu alaihi wasallam at kinukuha lang yung isang bahagi at yun ang dadalhin niya sa bulsa niya at mangangaral. Kinuha lang itong digmaan ng Badar na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natuwa siya nang namatay si Abu Jahal at yun na yung baon niya. Ipapakita niya sa na ang propeta ng sallallahu alaihi wasallam masaya nang namatay si Abu Jahal. Pero hindi natin nakilala sino ba itong mga napatay ng mga Muslim. Hindi ba't mga kriminal ito? Mga may kasalanan ito sa sangkatauhan at dapat natin balikan kung bakit nagkaroon ng gantong mga digmaan. Kaya ang mga Muslim ay galing sa Makkah, pinaalis at pumunta sila sa Madina at hinabol sila nitong mga ito at hanggang nakalipat na sila ay gusto pa rin silang digmain. Ito sinabi ni Allah. Udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Pinahintulutan ang mga mananampalataya na makipaglaban sapagkat sila ay naargabyado. Sobrang pangaargabyado. At tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang may kakayahan makatulong sa kanila. Meron pang isang anggulo. Diba, ang bawat sugo ni Allah, bawat mensahero, bawat propeta ay may mga kalaban. Tulad ni Moises, andyan ang kalaban niya na si Fir'aun. Tulad ni Nuh, alayhi salam, ni Noah, ay yung mga tao, inuinsulto siya. At iba pang mga propeta. Lahat ng mga kalaban ng propeta ay pinarusahan ni Allah. May nilunod, may sinunog, merong itinaob si Allah subhanahu wa ta'ala na nasyon. Lahat ng ito ay parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa sila ay lumaban sa kanyang mensahero. Pakinggan nyo nangyari. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qatilhum yu'adhibhumullahu biaydikum. Makipaglaban kayo sa kanila. At ang parusa ni Allah ay ibibigay niya sa kanila sa pamamagitan ng inyong mga kamay. Subhanallah. Pagmuni-munihan natin. Si Musa alayhi salam ay nilunod ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pangkat ni Fir'aun dahil masyado nilang inapi ang mga mananampalataya noon. Pero ngayon, parurusahan din ni Allah ang mga umapi sa mga mananampalatayang Muslim, pero sa papanong paraan? Sa kamay ninyo. Sa kamay ninyong mga Muslim na mananampalataya. So ito yung dapat natin maintindihan at inuulit ko. Kaya tayo nag-aaral ng talambuhay ng sugo ni Allah para maunawaan na mali yung iniisip nila na ang mga Muslim ay gusto lang pumatay at mga brutal. Hindi. Hintayin nila na matapos ang kasaysayan ating pinag-aaralan at makikita nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinadala bilang awa sa sanlibutan. So nabanggit natin ang ilang mga detalye tungkol sa digmaan ng Uhud. Nakatapos na tayo sa Ghazwatul Badar, digmaan ng Badar, at ngayon naman ang digmaan ng Uhud. Pag-uwi ng mga musyrik sa Makkah, pagkatapos ng Badar, ang batas nila ganito, bawal umiyak. Di ba talo sila Badar? Walang iiyak. Bakit? Pag umiiyak tayo, pipindasan tayo ng mga Muslim at pagtatawanan tayo, walang iiyak. Ang gagawin natin, gaganti tayo. Abu Sufyan, ang pera na yan, yung ginamit sa karaban, gamitin mo lahat, bumili ka ng kagamitan, bumili ka ng sandata, at maggayak ka ng sundalo, babalik tayo sa Madina. Didigmain natin sila.
At ganun nga ang nangyari. At sinabi natin na si Al-Abbas, radiyallahu anhu, ang uncle ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi sumama, bagkos pinarating niya ang balita na Muhammad, naghahanda sila ng malaking sundalo, kaya maghanda kayo diyan. Kaya sinasabi natin, bago pa dumating sa Uhud, ang mga Quraysh ay nakapaghanda na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga sundalo. Kaya lang nagkaroon sila ng isang debate. Ano yun? Alam nila na paparating ang mga kuffar ng Quraysh. Ang kanilang pinagtatalunan, tayo ba ay lalabas sa Madina para salubungin sila o hihintayin natin sila dito makarating sa Madina? Kung kayo tatanungin, saan kayo papaya? Saan kayo sasang-ayon? Gusto niyo ba ang digmaan mangyari sa loob ng bayan natin o lalabas tayo? Nagkaroon ng ibang opinion. Sabi ng iba, Ya Rasulullah, patibayin na lang natin dito ang ating puwersa at dito natin sila abangan. Dito natin abangan ng mga kalaban. At marami din sumang-ayon dito. Pero ang maraming opinion, Ya Rasulullah, pag dito naganap ang digmaan, pagka tayo ay natalo, paano ang mga kagamitan natin at paano ang mga kababaihan? Karamihan sa mga kabataan, syabab, mga may init. Ya Rasulullah, lumabas tayo, sugurin natin sila. At yun ang sinunod na payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinasabi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsuot na siya ng kanyang armor. May mahabang hadis dito at kinausap siya ulit ng ilang sa mga matatanda. Sabi niya, Ya Rasulullah, baka ikaw ay naudyukan lang ng mga kabataan, pwede pa magbago isip mo. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang sugo ni Allah na pag nagsuot na ng pangdigmang kasuotan ay huhubarin pa ito. Susugod tayo, lalabas tayo doon. At naghanda ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng 1,000 na mga sundalo laban sa 3,000 sundalo ng mga kuffar Quraysh. Outnumber na naman. Tinuturuan sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng dua at dapat matutunan din natin ito. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga sundalo, kailangan matanggap natin kung ano yung pagkakaloob sa atin ni Allah. Ang sasabihin natin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sapat si Allah at kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Hindi tayo mananalo dahil sa lakas natin, hindi tayo mananalo dahil sa ganda ng kagamitan natin pandirigma, hindi. Ang panalo natin ay sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng nangyari sa Badar. At sila ay nagpatuloy sa paglalakbay hanggang sa sila ay dumating. By the way, ang Uhud, nung panahon na yon ay labas na ng Madina. So kailangan na nila mag-travel ng ilang mga kilometro pero hindi pa kalayuan. Pero sa panahon ngayon, ang Uhud ay sakop na sa loob ng syudad ng Madina. Nung nagpatuloy sila maglakbay papuntang Uhud, meron silang nadaanan na lugar, ang pangalan ay Ra'sut Thinniya. Ang lugar na ito, pagdating nila dito, nakakita ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng napakadaming sundalo. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino yan? Yan ang mga Ahlul Kitab, ang mga tagasunod ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yung munafiq. Sasama sila sa atin, Ya Rasulullah, sa pampalakas ng pwersa. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi. Hindi. Bakit? Maraming kadahilanan. Unang-una, hindi natin alam kung yan ay totoong kakampi natin. Dahil ngayon lang natin yan nakita. Baka yan ay kalaban ng mga Muslim at pagdating doon ay ipitin tayo. Yung pala, kaaway natin. So, hindi. Hindi tinanggap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa napakaraming kadahilanan. Ngayon, malapit na sila sa Uhud. Katulad na sinabi ko, hindi masyadong malayong paglalakbay ito. Pagdating doon, may nangyari na fitna. Okay, fitna. Itong si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yung munafiq, ay nagyayang umuwi. Munafiq, nagpapanggap lang na Muslim, tandaan natin. Tandaan natin kung bakit inuulit-ulit ko. Siya dapat yung magiging leader ng Madina na napakasama ng loob niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya lang wala siya magawa, nag-Muslim siya, Muslim-Musliman. At siya ay binubunyag ng Quran. Siya ay nagyayang umuwi at nakapagyaya pa siya ng 300 mga sundalo. So 1,000 sila naging 700. At nung umuwi ito, nagkaroon ng iba't ibang opinyon. Ang sabi ng iba, hindi dapat natin pabayaan yung ganyang
asal ng tao na yan. Kailangan digmain muna natin sila, 300 lang sila, 700 tayo, at bago natin harapin yung kalaban. So nagkaroon na sila ng ibang opinion. Sabi ng iba, hindi. Pabayaan muna natin sila at meron pa tayong mas malaking dapat na harapin. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, may bumaba na aya, si Allah ang nagtanggal sa kanila sa digmaan na ito. Tandaan natin, ang bawat digmaan na kasali ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mga dalisay na digmaan. Tinanggal na sila ni Allah, hayaan yun na sila. Yun ang ibig sabihin. So nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa pagdating sa Uhud ay ang ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang Uhud ay meron doong bundok ng Uhud. Ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hinarap niya ang kanyang mga sundalo papaharap sa Madina at nasa likod niya ang bundok. Sabi ko sa inyo, pag mag-aaral tayo ng sira, dapat meron tayong mapa. Pero anyway, nasa likod niya ang Uhud, bundok, at sa harap niya ang Madina na doon susulpot ang kalaban. At nagharap-harap sila doon. Katulad ng unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyanum marsus. Pinapila ulit sila ng napakagandang linya at doon nagpaliwanag ulit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pinaalalahanan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ta'ah, ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo, na ang lakas natin ay sa pamamagitan ng pagsunod natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa bilang natin o sa dami ng sandata natin. At merong isang sahaba na ang pangalan ay si Abdullah ibn Jubair al-Ansari. Ginawa niyang leader ito. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasi pareho pa rin ang kanilang formation katulad ng sa Badar, ito yung taktika ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pero this time medyo may problema dahil may bundok sa likod. So ang isang mandirigma, kailangan pag-aralan nila lahat ng ang lugar, especially ang lugar. Itong si Abdullah ibn Jubair, inatasan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ikaw ang pinuno ng archer, mga tagapana. Kumuha ka ng 50 katao, 40 hanggang 50, at doon kayo sa tuktok ng bundok ng Uhud, at dyan lang kayo magbabantay, huwag kayong bababa dyan kahit anong mangyari. Kahit matalo, kahit manalo, ang instruction sa inyo, dyan lang kayo, bantayan nyo ang likod namin. Nasusundan nyo? Ang likod ang importante, bantayan nyo. Wag aatakin tayo sa likod, dyan lang kayo. Okay, so nagpatuloy ang digmaan. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katulad ng nangyari sa Badar, nung nagharap na sila, nagpapadala muna ng mga nauunang mandirigma. Parang starter. Pero hindi katulad ng digmaan ng Badar, na 3 yung pinadala at 3 sa Quraysh, 3 sa Muslim. Hindi. Ang nangyari ngayon ay paisa-isa lang. Nagpadala ng isa yung Quraysh, nagpadala ang Muslim, at napakabilis. Pinas lang, patay. Pangalawa, nagpadala naman, at naiulat sa pangalawa, si Ali na yung pinadala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, napakabilis, patay. Pangatlo, nagpadala na naman ng Quraysh, nagpadala na naman ng Muslim, napakabilis, patay. Pang-apat, nagpadala ang Quraysh, nagpadala ang mga Muslim, napakabilis, patay. Ilan nangyari? 4. Yung mauubos tayo dito. 4, sunod-sunod, lahat ng ipinapadala nila patay, at katulad na nangyari sa Badar, galit na galit sila uli na sumugod sa hanay o sa linya ng mga Muslim. At pagsugod nila, katulad ng sa Badar, ay hinintay sila makalapit, at paglapit, pana. Hanggang sa lumapit ulit ang mga may hawak ng espada, at sinugod na naman ng mga Muslim, uminit na ang digmaan at nagwawaging muli ang mga Muslim. Nagwawaging uli ang mga Muslim. Na itutulak na pataboy ang mga kalaban ng mga Quraysh, sa kainitan ng laban na ito, dito namatay si Hamza bin Abdul Muttalib. Nabanggit natin na kasama sa mga Quraysh, ang pangalan ay Wahshi. Itong Wahshi na ito, nag-Muslim din ito later on. Pero ito, binayaran ito ng mga kamag-anak ni Utbah, Ibn Rabi'ah, yung kalaban ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasi namatay siya sa digmaan ng Badar. Wala kang gagawin, kundi hanapin si Hamza at sibatin mo siya. Sinasabi na itong si Wahshi ay asintado. So pagdating niya doon, wala siyang ibang kalaban, wala siyang ibang sinasaktan, hindi siya nakikipagdigma, ang hinahanap lang niya ay si Hamza.
At si Hamza ay madaling makita dahil siya ay meron sinasabing pakpak o balahibo sa ulo na palatandaan na siya ay general. Mataas si Hamza. Hanggang nakita niya si Hamza at sinibat niya ito, sinasabing nagkaroon ng tama sa tiyan na kinamatay ni Hamza bin Abdul Muttalib, kaawaan, kalugdan siya ni Allah. Sa kalagitnaan itong digmaan ito, gusto ko lang banggitin na dito na shahid si Hamza. Asadullah, Amirul Mujahidin, Amirul Syuhada. Ang title niya sa Islam, siya ang pinuno ng mga shahid. Si Hamza bin Abdul Muttalib. Ngayon, parang nananalo na yung mga Muslim. Nagtakbuhan na yung mga kalaban. At yung iba, nagsimula ng kumuha ng mga ganima, anfal. Ano yung anfal? Yung mga masasamsam sa gera. Mga kagamitan, mga kabayo, mga yung panangga, mga espada. At nakita ito nung mga nandun sa bundok. Yung sinabihan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantayan niyo yung likod namin. Ang ginawa nung ibang nasa bundok, hindi lahat bumaba, at sabi niya, tapos na yung gera. Tumakbo na yung mga kalaban. Bumaba sila at kinuha nila yung mga nasamsam. Ngayon, meron tayong dapat makilalang isang tao. Ang pangalan niya ay si Khalid ibnul Walid. Khalid bin Walid. Nag-Muslim siya, pero sa panahon na ito, hindi pa. General siya ng Quraysh. Nakaabang lang sila na grupo ng mga ngabayo na mandirigma nang makita nila na butas na yung likod ng mga sundalo ng mga Muslim dahil wala nang bantay sa bundok, umikot si Khalid bin Walid kasama ang kanyang tropa at inatake nila yung mga nasa bundok at inatake rin nila yung mga Muslim. Ang nangyari ganito, sandwich. Nasa gitna yung mga Muslim, umatake ang pwersa ni Khalid bin Walid at malakas, hindi sila basta-basta. Nang pag-atake ng pwersa ni Khalid bin Walid, itong mga patakbo na sana, nakita nila na nadadamage ang Muslim sa likod. Bumalik ulit sila, subhanallah. Nakikita niyo kung ano nangyayari? Nung bumalik ulit sila, so ang kalaban ng Muslim sa harap at sa likod, wala silang magawa. Subhanallah, subhanallah. Sa digmaang ito, muntik mapatay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi nila. At kumalat na yung balita na patay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nag-alisa na yung mga Quraysh dahil nung sila ay na-sandwich. Ang daming nasyahid ng mga sahaba dahil sinasalo nila yung mga pana. Subhanallah, iniisip ko lang mga kapatid sa Islam, wallahi kung mabigyan tayo mapagkakataon na mapagtanggol ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gagawin natin. Itong mga sahaba na ito, nung inatake ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga panang dumarating, hinaharang nila yung kanilang katawan bilang pagliligtas sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakalaking karangalan binigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan ang sugo ni Allah at nasa panganib ng buhay. Anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo? At talagang maraming nangasyahid sa pagkakataon na ito. At Allahu musta'an, sinasabi natin na merong 70, humigit kumulang, na mga Muslim, na mga nangasawi, o tinatawag nating syahid. Inshallah, sa ibang araw pag-uusapan natin, ba't sila tinatawag na syahid? Sila yung saksi, nakita nila. Sa sobrang taas ng pananampalataya, dahil namatay sila sa digmaan, ang tawag sa kanila ay syahid. At ang mga musyrik o kalaban ng Muslim ay meron lamang na italang 20 hanggang 40 ang mga nangamatay. Bago umalis si Abu Sufyan, yung kalaban ng mga Muslim, tiningnan niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa malayo at sinasabi niya sa mga Muslim, may araw kayo, may araw kami. Ang araw niyo ay Badr at ito ang araw namin. Uhud. Ito ang araw namin. Pero sinasabi ng mga ulama, huwag niyong isiping mga Muslim na natalo ang mga Muslim sa digmaan ng Uhud. Hindi. Pero anong nangyari? Ito nangyari. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga marangal na Quran, وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ Ano man ang nangyari nang nagtagpo ang dalawang grupo ay kapahintulutan ni Allah. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ upang malaman kung sino ang mga mananampalataya, yung tunay, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا at para malaman kung sino yung mga munafik. Yung mga munafik na nagpaalam, umalis. Ilan sila? 300. Nakabawas sa pwersa, pero tinanggal sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Nung umaalis na sila, sinasabihan pa, pambihira kayo, nandito na tayo, ngayon pa kayo iiwan. Ta'al, nuqatil fi sabilillah. Liga na, makipagdigma tayo para kay Allah. Ang sagot nila,
O makipaglaban tayo, o di kaya pagtanggol natin ang propeta ng sallallahu alaihi wasallam dahil yan ang kasunduan natin, di ba? Kailangan pagtanggol sila ang propeta ng sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kung marunong lang sana kami makipagdigma, sasama kami sa inyo. Tingnan niyo yung sagot ng mga munafik. Hindi kami marunong makipagdigma. Paano kayo nakaabot ng Uhud? At doon niyo sasabihin na hindi pala kayo marunong makipagdigma. Nakita niyo yun? Naggayak ka ng armor mo, naggayak ka ng iskipada, naggayak ka ng kabayo. Pagdating doon, balik tayo, hindi para tayo marunong makipagdigma. Subhanallah. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ. Sa araw na yun, sila ay napakalapit sa kufur at napakalayo sa iman, sa pananampalataya. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Nang kayo ay nabigo at nagtalo-talo kayo, kasi nung pababa na sa bundok, yung ibang mga naka-istasyon doon para magbantay ng likod ng sundalo ng mga Muslim, ang sabi ng kanilang pinuno na nasyahid siya, si Abdullah ibn Jubair. Sabi niya, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay, dito lang tayo. Pero hindi, tapos na yung digmaan, pero dapat sumunod sila sa kanilang amir. Dahil nakita nila na nagsasamsam na ng mga pakinabang sa baba, ano isipin nila? Baka meron ng partihan doon, wallahu ta'ala alam na naging dahilan para sila ay matukso. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. So si Allah subhanahu, minkum may yuridid dunya wa minkum may yuridil akhirah. Meron sa inyo na ang nais ay dunya at meron sa inyo na ang nais ay kabilang buhay. Ang digmaan ng Badar ay kabilang sa mga may pinakamalalaking aral na dapat nating matutunan. Tingnan nyo, unti-unti inilalantad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang katangian ng munafik. Alam nyo, napaka-importante mag-aral ng sira, talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para makilala yung mga munafik. Para mailayo natin yung ating gawa sa gawa ng mga munafik. Dahil sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ang mga munafik na ito, ilalagay ni Allah sa pinakailalim na bahagi ng impyerno. Subhanallah, mga kapatid sa Islam, nakita niyo kung paano sila maggumawa ng kasiraan para sa mga Muslim? Palagi silang may motibo. Palaging ang mahalaga sa kanila ay dunya, palagi ang mahalaga sa kanila ay kanilang posisyon, ang kanilang kayamanan, ang kanilang... Subhanallah. Ingatan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at marami pa tayong mapag-aaralan patungkol sa mga kaugalian nito, mga asal nila, mga pamiminsala nila sa mga Muslim, at kung paano itong na-handle ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala says, one day shall you see the believing men and the